Hey everyone, this is Love of Love again, your lovely nurse na Makapra. I'm back again with another video, and as for the request of some of my subscriber, na-miss nyo ba ako guys? Char, na-miss ko din kayo. Char. Thank you for our growing community. Road to 1,000 subscriber na ni. Then tapos 10,000, then 100,000, then 1 million. Char, manifesting. Damn! So guys, meron ako maliit na chika, no? Kasi pumunta ako sa concert ng BINI kahapon. So, comment down below kung sinong pumunta sa BINI concert dito sa London. As in, natuwa talaga ako. Ang galing ganun, pak na pak si Sheena, no? Perfect kayo, pero ang bias ko talaga si Nika. So, wala lang, machika ko lang para at least, no? To lighten up your day. Char. Hi, mga bloom! Char lang. Gaga. Balik na tayo sa topic, guys. So, for today's video, guys, is merong isang subscriber ko na nag-comment kung pwede ko ba daw thank you, Ma'am Maria, thank you for your comment, and because of your comment, your comment is my command. Your comment is my command. Ang sabi kasi niya, tips ko daw on how I pass my NCLEX exam. So, ma'am, your wish is my command. Thank you so much for this. May content na naman ako. So, tips on passing the NCLEX exam, may proven and effective and simple, easy ways lang. Huwag na tayong struggle is real, no? Ito yung ginawa ko nung second time akong nag-take ng NCLEX and pumasa. Okay? But before that, let's do the intro! Pasensya na guys if may kodigo ako dito kasi hindi ko ma-memorize ang script. Pasensya na talaga. So if you can recall in my previous vlog, I have taken the NCLEX twice. Not once, but twice. But it's okay. Everyone fails, but it's up to you to get up on your feet and go on. O, diba? Hindi ako nagsuko, day. Nice. Kasi NCLEX is unlimited, pero yung bulsa natin hindi unlimited. So, kailangan na talagang pumasa sa second try. And thank God, bumasa naman din ako sa second try. Kaya, isi-share ko sa inyo ang tips. If you want to know more about it, on my journey on taking the NCLEX exam, ilalagay ko sa description box ko or andito, ilalagay ko dito yung link para mapanood nyo. And, there is also a review center that had helped me a lot. Wala akong bayad dito guys, walang referral fee or ganyan. Gusto ko lang ma-share sa inyo na laking tulong ng review center na to in passing my NCLEX exam kasi tinuruan nila ako ng strategies on how to really pass the exam na ganun. Parang ikaw yung gumawa ng mga exam questionnaire. So, if gusto nyo malaman kung ano ding review center na yan, ililink ko din dyan para huwag nyo na pahirapan sarili nyo. Hayaan nyo na lang yung review center na mag-search ng ganyan. Ang atupagin nyo na lang is mag-study na lang kayo. So, mga ganyan. So, here is my 10 tips. Easy tips, proven and effective na pumasa talaga ako sa NCLEX exam, guys. At isi-share ko sa inyo. Baka naman makatulong ako sa inyo, no? Para maging USRN na kayo. Kaya, number 1 tip is know your greatest why. Para saan ba talaga ang pagtitake mo ng exam? Alangan naman trip-trip lang ang pagtitake mo ng NCLEX. Gago! Sabi mo, na wala akong magawa sa buhay ko, so magtitake na lang ako ng NCLEX exam. Perfect kaayo. Hindi ganyan ha. Dapat meron kayong greatest why on why you take the NCLEX exam. As for my side, I have took the NCLEX exam because wala namang mawawala sa akin. And secondly, mas marami pang madadagdagan na experience in terms of opportunities for me. And the greatest why that I really wanted to pass because here kasi in UK, I cannot get my parents as dependents. Whereas, pag citizen ka na dun sa US, kahit may asawa at may anak ka na, pwede mo pa rin ma-dependent ang parents mo. And that for me is a great opportunity. Diba? So, ganun. Yun ang greatest why ko. Bakit ko sinabing kailangan yung malaman ang greatest why nyo? Bakit kayo magtitake ng NCLEX? Kasi may mga times na kapag nagsa-study kayo, sukong-suko na kayo, but hindi nyo pa ma-understand, ilang months na kayo nag-study, yan ang babalik-balikan nyo sa dingding nyo. Isulat nyo yan ha. Yan ang balik-balikan nyo sa dingding nyo na,
ay, ito palang greatest why ko. Like, for example, ang nilagay ko doon, aside from yung greater opportunity, nilagay ko to, makakabayad ako ng utang ng parents ko. Ganun. So, if may mga days na lazy days ako, you're pagod, tinitignan ko lang sa wall ko, hindi pwede. Hindi pwede kasi kailangan ito ang greatest why mo. So, yun ang babalik-balikan mo para ma-inspire ka ulit. Para alam mo talaga why you started in the first place. Number 2 is doing or strategize a study plan. Design a study schedule that really fits your lifestyle, setting aside regular time for a focused review. What I did is I had really a clear plan to pass the NCLEX exam on my second try and focused on it. I enrolled in a review center, check. Use their calendar schedule for me to have a guide on what to do, on what to study. Yun lang ang finokusan ko. I conditioned my mind and my body to give 4 months. 4 months of intensive review talaga na wala. Lahat ng mga distraction inalis ko sa buhay ko, pati asawa ko. Char lang. Gago! Hindi ko inalis ang asawa ko. Love ko ang asawa ko. Char lang. Inalis ko talaga ang hindi makakatulong sa akin ng mga activities for my NCLEX exam. Number 1, binge watching sa Netflix. Char. Alisin nyo muna yan. Ilagay nyo sa watchlist nyo. For me, this is just optional. I deactivated my social media because meron kasi akong tendency na mag-scroll. O, sayang din. Magugulat ka lang, kaka-scroll mo. Hala, 1 hour na pala ang scrolling time. O, di ba? So, yung 1 hour na inalat mo sa scrolling time mo, inalat mo sana sa pagre-review mo. O, di ba? May natutunan ka pa at saka you're nearer to your goal in passing the NCLEX exam. So yun, niremove ko ang distractions ko. And I gave myself a deadline. Dapat bigyan nyo sarili nyo ng deadline, guys. Paano kayo mag-hit ng goal kung wala kayong i-hit? Yung for example, may darts kayo. Paano kayo mag-hit ng darts kung wala kayong para ganun, dartboard, di ba? Ganun. Because I do believe if you fail to plan, you plan to fail. Di ba? Dapat planado nyo at saka i-execute hindi yung mga plano nyo. Kasi plano kayo ng plano, hindi nyo ma-execute, wala. Naglolokohan lang tayo dito, guys. Pag sure tayo. Number 3 is understand the exam format. Familiarize yourself with the NCLEX structure, like yung mga question types. Hindi lang yan multiple choice. Meron niyang mga iba-ibang question types, guys. Ano yung scoring nila. Good thing about my second exam is that the review center have helped me on that. Ano yung strategies on how to really pass the exam. Paano ang scoring, paano atakihin ang ganitong type of questions. Tinuro talaga nila sa akin, which is really helpful that helped me pass my NCLEX exam. I firmly believe that mahirap gawin ang isang bagay pag di mo alam. Pero naniniwala ako na lahat ng bagay ay natututunan. Di ba? Ma-proud talaga ang Filipino teacher ko dito. Natutunan. Perfect. Lang kayo ng isang tip, ha? Bigyan ko lang kayo ng isang tip na tinuro sa amin ng review center. Alam nyo ba na huwag kayong click ng click at hover ng hover sa mouse nyo because the computer can detect it. Hindi nyo alam yan. Oh my God! No, yes. The computer can detect it na parang hindi siya sure sa mga answers niya. Ganon. Kasi, as what I've said, NCLEX exam is a computer-based exam. Para siyang AI. So, ang ultimate goal nila is if you are a safe nurse. Paano nila malalaman if safe nurse ka kung pili ka ng pili ng mga questions doon? Kasi meron dong right minus wrong na mga questions. Ganon. Paano nila malalaman? Hindi pala sure siya sa answer niya. Ganon. Hindi nyo alam yan, no? Natutunan ko yan sa review center ko. Hindi ko to alam talaga sa first exam ko na may mga ganito palang strategies. Pero, because of them, winner na winner. Pack na pack. Number 4 is prioritize study materials. Ang daming study materials na ma-overwhelm ka. Focus on the materials that you think that will help you. For me, konti lang talaga ang finukusan ko kasi mali yung mentality ko nung first exam. Yung mentality ko the first exam is the more the better. No. Filter it all out. Kung ano lang feeling nyo na, guts nyo na, naiintindihan ko to. So, stick to that. Stick to that and practice and learn from it every day. Eventually, papasa ka talaga sa NCLEX. As much as possible, 2 to 3 materials will do. Kasi sa akin, mayroon na kasi akong review center. So, ginamit ko lang sila, Charity, at saka 2 YouTuber. 3 pala. 3. Simple Nursing, Simple Registered RN,
at saka si Dr. Sijan. So, example, if may malilito-lito ako minsan sa review center, sila lang ang pinapanood ko. Pero hindi ko pinanood lahat, ha. Yun lang nalilito ako. Yun lang, gusto ko pa ng more clarification. So, yun lang ginawa ko. Stick to your guts. Trust yourself and believe in yourself, guys. Ganun. Wag maraming study materials kasi ang ending niyan na ma-overwhelm ka. Trust me, I've been there. 5 is practice NCLEX style question. Take practice exams to get used to the format and timing, helping you to build test-taking stamina. Yun talaga ang grabe. Kasi kapag nagpa-practice ka every day, yung mental stamina, ang tinetest mo kasi dyan is yung mental stamina mo. Kung kaya mo ba hanggang 140 questions. Kasi yun talaga ang pinaglalabanan. Kasi hindi mo ma-predict if 85 questions ka lang. What if 95? Tapos yung pinag-practice mo hanggang 95 lang. So mapapagod at ma-exhaust talaga yung utak mo, guys. So as much as possible, I highly suggest you really take a mock exam every day. So what I did is sa 3 months ko, nag-study lang talaga ako kasi kinuha ko ang foundation ng nursing doon talaga. Kinuha ko kung kumuha ako ng mga inputs ba, yung paano yung mga system, yun talaga ang ginawa ko. Yung na-build ko na ang knowledge and foundation ko about NCLEX, sa isang month ko, may 2 weeks kasi ako na annual leave. So sa 1 month na yun, everyday akong nagtitake ng exam. Pagkatapos ng shift ko, magtitake ako ng 1 to 85 questions na straight, hindi putol-putol, na as if na exam yan. And then, if I got it all wrong, hindi naman all wrong. Pag may mga mali ako, binabalikan ko with a rationale para maintindihan ko ba't ako nagkamali dun. Ganun naman talaga, di ba? Kapag nagkamali ka sa buhay, dapat intindihin mo and you learn from it. Wow! Naging motivational speaker na. Get some help. So, ganun ang ginawa ko. Sa 2 weeks na nag-annual leave ako, exam lang ako na exam. Sa umaga, 2 exam. Tapos pag may mali konti, rationale. Lunch, tapos sa hapon, 2 exam din, ganun. Every day ko yan, 2 weeks until my exam. Sa the day before my exam, hindi na ako nag-practice kasi nirelax ko na lang utak mo. And hindi siya advisable, guys, na mag-cramming ka na. Wala, relax na talagang utak mo dyan. Magpe-prepare ka na, i-manifest mo na mapasa mo na talaga. Ganun ang mga level niyan. So, yun lang. Practice. Totoo talaga ang sinabi nila, practice makes perfect. Number 6 is, my review center really encouraged me to use active learning techniques. What do I mean by this? Instead of passive reading na magbabasa ka lang no hindi mo maintindihan, engage in active learning. You teach back concept, take notes, and quiz yourself. Ako kasi pag nag-aaral ako, para akong sisisan. Nagsasalita lang mag-isa, tapos magra-write ako niyan, ganun. Dinidiscuss ko sa sarili ko, ganun. Kasi parang makomprehend. Sabi nila daw, kapag sinusulat mo daw, mas maganda ang retention. Lalo na pag binibigkas-bigkas mo siya, double kill. Double kill! So, ganun ang ginawa ko talaga para ma-absorb ko talaga siya. Kaya minsan parang akong buang dito, guys. Kaya meron akong mga kartolina dito, ganyan. And then, discuss. O, diba? Ganun. Number 7 is, get enough rest and huwag kang mag-diet, girl. Huwag kayong mag-diet talaga pag mag-take kayo ng NCLEX. Bakit? Kasi labanan to ng mental stamina. As in, pansin nyo, pag nag-aaral kayo noon sa board exam nyo, palagi kayong gutom kasi nga gamit ang utak nyo, di ba? Katulad din ito sa scenario ng NCLEX exam. Palagi talaga akong gutom, guys. Kaya sabi ng review center na huwag mag-diet, kain. Kapag feeling nyo gutom kayo, kain kayo as in. At saka take vitamins. Nakatulong sa akin ang ginkgo biloba kasi parang nakatulong siya in terms of retention. At saka, get enough rest. Hindi ko pinapagod masyado ang sarili ko. Kasi yung trabaho ko dito full-time, I started 9 a.m. to 7 p.m. So, kapag kaya pa konti ng katawan ko, until 1 a.m. ako mag-aaral. Kapag hindi kaya, at saka may mga days na parang pagod talaga ako, hanggang 11 lang ako nag-aaral. And doon matutulog ako. Kasi sabi nila, pag pinilit mo daw, hindi mo din siya mariretain. Mas better pa na 30 minutes of focused review rather than 4 hours na unfocused ka. So, ganun. Dapat huwag mag-diet. Kain lang kayo. Ito yung may karapatan kayong kumain kasi gamit na gamit ang utak. Is, as much as possible, you stay calm and manage test anxiety.
Actually, guys, no, kung palapit na ang exam nyo, you will really feel tense, anxious, and you will really be overthink things ba. And that's what had happened to me. 3 days prior to my exam, my second exam, I was really anxious, like literally anxious. So, ang ginawa ko, nag-book ako ng mind conditioning doon sa review center namin, and luckily, Miss Carla, siya talaga ang tumulong sa akin na nag-reassure sa akin na papasa na talaga ako kasi I work hard for it. So, minsan kasi kailangan lang natin ng mga tao na magpupush sa atin na you are doing well and you got this. So, ganyan. Surround yourself with people who uplift you. Huwag mga negative kasi na-absorb nyo yan, guys. I always believe prayer is a powerful thing, no matter what. It helped me survive being an OFW, not just being an OFW in life in general. Sa mga struggles, sa mga challenges, dasal lang talaga guys, na God is in control. Dasal na God will always see your efforts. Kasi I always believe efforts won't betray you. O, diba? Maka-proud as in. So, kahit na-fail ako nung last time, hindi ako nag-give up. Nagpahinga lang ako ng 1 month and then back on my feet agad. Ganun dapat sa buhay, ha? Never give up kasi at the end of the day, walang tutulong sa iyo kundi ang sarili mo lang. No matter how many advices, no matter how many self-help books that you will read, at the end of the day, you are your own best friend. You are your own encourager. You are your own fan. Ganun dapat. Always believe in yourself. Okay? 9 is, I highly recommend you review your basic nursing concept. Ito talaga ang foundation mo to win the game of NCLEX. No matter how you practice mock exams, if your foundation and concepts are not good, the tendency is hindi ka papasa. Why? Because hindi mo na-understand ang system, hindi mo na-understand ang topic. So, ganun. Yun ang nangyari sa akin. Kasi, aral lang ako ng aral, ganun, pero hindi ko naman naintindihan kung paano. So, dapat intindihin mo talaga kung paano yung disease na yan, bakit siya nagganyan, mode of transmission niya, mga ganyan. Intindihin mo talaga. It's up to you how you do your comprehension. As for me, sinusulat ko talaga at nagchichika-chika ako sa sarili ko. So, ganun ang comprehension ko para talaga ma-understand ko siya. Kasi may mga iba dyan na auditory, kaya lang nila na makinig, nare-retain na nila. Di ba? Maka-proud. Bakit kayo unfair, no? Ako, kailangan pa talaga magsulat, tapos mag-memorize, mga ganyan. Sus, Ginoo ko. So, ganun. Number 10 is, trust in the power of prayers and preparation. Kahit binasa mo na page per page ang Saunders, tinignan mo na lahat ng mga YouTubers about NCLEX, pero if you don't put your trust in Him, and you are not praying, then wala. Hindi ka talaga magtatagumpay, as in. Kasi at the end of the day, prayer move mountains. Totoo yun, as in. Nakatulong talaga sa akin. Nakatulong talaga siya sa akin, guys. And indeed, and if you fail, okay lang, get back up and try again and pray harder. And be intentional. Be intentional on your next NCLEX na bakit gusto mo talagang pumasa. And just surrender it to Him. But dapat, meron din kayong gawin. Hindi pwede mag-surrender lang kayo tapos wala kayong gawin, di ba? So, ganun. Makikita at makikita niya yan, ang efforts nyo, at saka, in the right time, papasa kayo, guys. Trust me. Ako second taker ako and I'm proud of it. Papasa kayo, guys. Basta, focus lang talaga kayo. Huwag kayong mag-multitask. Focus lang talaga. Ganun ganun ang mata nyo. Laser focus lang talaga kayo at I'm pretty sure 100% mother, father, die. Sure. Ganon. As in, papasa kayo. Trust me. I hope you can apply the 10 tips that I've given to you and for sure, papasa kayo guys kasi yun lang ang ginawa ko. Pumasa nga ako. Kayo pa ba? Parehas lang tayo. May isang ilong, 2 mata, ilong na maganda. Sure lang. Papasa kayo guys. Trust me. So this is Love Avi Love. Always saying, be happy and always think positively. Compliment rather than complain. Do what you can and God will do what you cannot do. Maka-proud!